Papasok lang, matindi to. Martin, walang kawala sa matinding pasabog ni Sen Zubiri. Good news, VP Sara. Ayan, syempre itong videong ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion reaction. Ayon, again and again. Ayan suki tayo dyan eh. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig nyo ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin yan si General Macanas at pakibisita mga katunay ang The General's Viewpoint. At syempre, huwag nyo kalimutang suportahan yan para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Itong mga pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ito si Zubiri naman. Kanina si Cheese, ngayon si Zubiri naman. Sa impeachment ni VP Sara. Ito sa post ng Nightline News sa SMNI, itong Nightline News. 3 hours ago, sabi niya, news update. Okay. Senator Zubiri says the impeachment case against VP Sara Duterte is a witch hunt. Ito ang exact statement ng senador. They want to remove her from office para yung iba makaupo. Ay, totoo yan. At yung Tama yan. iba mawalan ng kalabang kandidato pagdating sa halalan sa 2028. Totoo yang sinasabi ni Zubiri yan. Kaya lang naman talaga si VP Sara, sa totoo lang, kaya gustong matanggal, paulit-ulit natin pinag-uusapan dito. Kaya kung ano-ano ang kinakaso sa kanya, ayaw lang nilang aminin sa mga sarili nila na natatakot sila once na si VP Sara ay maging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi nila kakayanin 'yun. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga kapalaran. 'Di ba? Naramdaman nila kung gaano katindi ang paghawak ni PRRD noon nung siya ay naging presidente. Siyempre parang nadala na sila dun eh. Kung ikaw yung mahilig ka lang sa easy-go-lucky na buhay politiko, no? Ngayon, kokontrahin mo ngayon yan dahil syempre ito anak to, siguro mas matindi. Si PRRD na nagsasabi. Mas matindi ang anak ko sa akin. Oh, yun ang kinatatakutan nila. Kung saan-saan pa nila sinesegue kung ano-anong kinakaso kay VP Sara, yung mga confidential fund, nangurakot daw, ganto, kesyo ganto. Kala mo siya lang yung gumagawa ng ganun, si VP Sara. Kay VP Sara nga, hindi naman mapatunay-patunayan. Puro hearsay lang, puro bintang lang. Yung iba nga, harap-harapan eh. Diba? Kaso hindi nila pinakikialaman. Talagang nakatutok lang sila kay VP Sara. Halos lahat-lahat. Dahil syempre, talagang lumalabas doon na talagang plano lang talagang pigilan si VP Sara sa pagtakbo bilang presidente. Kasi syempre, ang laki ng pag-asa niyang manalo eh. Sa 100%, siguro na sa 150% yung pag-asa niya. Diba? At saka wala ka talagang maitatapat sa kanya. Sino ang pwede mong ipantapat? Kaya nga lagi ako nagtatanong, sino kaya ang pwedeng ipantapat kay VP Sara sa 2028? Diba? So, Baya Troy Gomez. Bullseye. Sa itong pahayag ni Senator Zubiri, parehas yung pahayag ni Senator Amy doon sa Senate floor, I think, noong June 10, nung nagdebate sila bago nagbotohan yung back to sender yung impeachment complaint. Nagsalita si Senator Amy. Sabi niya, gusto niyo ba talaga ng accountability? Punta kayo sa mga korte. Ito, ang ginagawa niyong ito, gusto niyo lang mawala si VP Sara dahil siyang pinakamalakas na makalaban niyo sa 2028. Huwag na tayong magmaang-maangan. Totoo yan. Frank, si VP Sara lang talaga ang pinakamalakas na kalaban sa 2028. Wala nang iba. 'Di ba? Wala nang iba.
Oh, kaya nga lang, tatanong uli natin, kayo mga katunay, magbigay nga kayo ng ng sample kung sino ang pwedeng lumaban bilang presidente kay BP Sara sa 2028. Meron ba? Kahit ba kayo, meron kayong naiisip? Siguro, kung sakaling lalaban, meron. 'Di ba? Ang tanong, makakahabol kaya yon sa puntos na mangyayari kay BP Sara? 'Di ba? Makakahabol kaya? Yun ang tanong doon. Sa survey pa lang, kita naman natin ang survey no, sa presidential. Hindi lahat bumoboto doon sa survey. Oh. Kumbaga, konti-konti lang yon, mangilan-ngilan lang yon. Lalong-lalo na sa eleksyon. 'Di ba? Sa 2028, doon talaga lalabas yung tunay na magiging boto ni BP Sara. Gusto niyang mawala dahil siya yung candidate to be sa 2028. Kaya wag niyong lukuhin ang taong bayan. It is very clear sa mga nagmamasid, yung hindi bulag kasi may mga bulag din nagmamasid. Yung mga, alam mo na, tinatawag nila si BP Sara na Inday Lustay o ano yan. Inday Lustay no? Kung makapagsalita sila ng Inday Lustay, no? Diyos ko naman. Sigurado ba kayo na siya talaga yung Lustay? Oh. O nagbubulag-bulagan lang kayo doon sa mga iba nyong nakikita. Kahit face-to-face na ginagawa. Oh. Talagang nagbubulag-bulagan lang sila sa mga sinasabi nila, no? No, talagang kay VP Sara lang tinutuon. No? Inday Lustay, Inday Lustay. Paano naman yung ibang naglustay din? Di ba? Harap-harapan nyo na iba, nagyayamanan Mga yayamanin. Pero hindi nyo naman pinapansin. Oh. 'Di ba? Bakit kay BP Sara lang kayo nakatuon? Kasi hindi nyo matanggap sa sarili nyo, no? Na talagang ang mga Duterte ay malakas talaga. Mahirap talagang patumbahin, ang hirap talagang buwagin. Kaya lahat ng klaseng paninira ay pwedeng ibigay sa kanila. 'Di ba? Gagawin lahat para sila'y mahila pababa. Dahil yun na lang yung natatanging paraan ng mga kalaban ng mga Duterte, yung mga tactics na pwede nilang gawin para bumagsak ang mga Duterte, pero hindi yun nakakatulong. Ilang beses nang sinira ang mga Duterte pero walang nangyayari. Lalo pa silang minamahal ng tao, lalong dumidikit at kumakapit sa kanila. Oh. Sa ginagawa nilang yan sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara, lalong-lalo nilang pinapalakas si VP Sara. Magkano malang yung kini-question of the 125 million na confidential funds noong 2022, halos kalahati yung clear na. Oo. Mga 70 million lang yung may notice of disallowance. Yan lang. Notice of disallowance lang yun ng COA. Wala pang final judgment ang COA. Tapos, hinuhusgahan nyo na magnanakaw si BP Sara. Sino Kumbaga wala pa resulta, hinuhusgahan na Di ba? Merong congressman Kalimutan ko kung sino. At saka yung mga umuhusga na yan, mangilan-ngilan lang naman yan kung tutuusin. Di ba? Pero kita nyo naman kung gaano karami pa rin ang naniniwala kay BP Sara. Yan ang mahirap na hirap silang kunin Yung tiwala ng tao kay BP Sara, yun ang gusto nilang agawin. Kaya nga sinasabi ko lahat ng mga sinasabi nyong hindi maganda kay VP Sara, no? Hanggat ang mga tao ay nakadikit sa kanya at patuloy na kumakapit at nasa likod niya, ang hirap talaga hilahin pababayan. Mahirap, maiinis lang kayo. Kaya gagawa kayo talaga ng mga taktika na pwede nilang igabagsak. Kaso nga lang, kung makagawa man kayo ng mga taktikang ganon, kayo din yung naaapektuhan, kayo yung nasisira, mas maraming nagagalit sa inyo. Pagka useless. Sabi ng isang kongresista, dahil sa ginagawa ng Senado, nadidelay ba? Dahil back to center ang Senado binibigyan ng blanket authority si BP Sara para magnakaw, ituloy ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Wow naman! Kala mo kung malinis sila. Yung 2025 budget, anong ginawa?
Grabe. Most corrupt budget in history. Kagagawan yan sa Kamara. Oh. Ngayon, kahit it's better late than never, ang biggest business group sa Philippines, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, nagsalita na to their president na ang 2025 budget ay pinagmumulan ng korupsyon. Billions Bilyon? ang pinag-uusapan sa Sarap 2025 siguro makakita ng bilyon, no? national budget. Tapos, ang galing yung magsabi na VP Sara magnanakaw na. Sino ang mag-judge? COA. Mantakin nyo yung ganong halaga, no? Sinasabi natin na, hindi natin sinasabi na, parang yung ganong milyon, mailiit lang ba? Hindi. Kumbaga kung tutusin, yung binibintang kay VP Sara, no? Parang ang tanga-tanga niya naman, di ba? Bakit sa halagang ganon na milyon lang? Ba't milyon lang yung lulustayin ko? Bakit milyon lang yung aanuhin ko? Di ba? Di dapat bilyon na. Pareho din naman ang kaso ng maliit sa malaki. Di ba? Kung talagang si VP Sara ay maglulustay ng pera ng Pilipinas, hindi na yung maliitan, malakihan na. 'Di ba? At saka dapat sumasabay na siya at nakikisakay na siya dun sa mga ubos biyaya, bukas na katunganga. 'Di ba? Dapat sumasabay na siya roon. Ano ba tingin nyo kay VP Sara? Tanga-tanga? 'Di ba? Na parang, ngayon lang nakahawak na 125 million o 150 million yan. Kaya lulustayin niya yan. Parang ganun ba? Yung parang nanalo sa loto tapos ngayon lang nakahawak ng ganun. Nilulustay kung saan-saan dinadala yung pera. Di ba? Halos walang nabibili. Puro ano lang. Parang di ba? Yung iba nga, bilyon-bilyon eh. Mas matindi pa kay BP Sara eh. Pero hindi sila yayari. Hindi sila nakakakaryo ng ganyan. Pero kay BP Sara talaga, halos nakafocus na kayo. Naka-target lock talaga kayo. Wala pa namang final judgment ang COA. Tapos, grabe, nagmamalinis na kunuhay. Lalo na ngayon, booking na sila sa ginawa nila sa 2025 national budget. Kaya, open na daw. Anong panawagan ng Speaker of the House? Makialam kayo, mag-ingay o mag-participate. Pera nyo ito. We were not born yesterday. Booking na. So anyway, balik tayo dito sa payag ni Senator Zubiri, a real Mindanao. Okay, by the way, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, sa Bukidnon, I think 5 congressmen o 6 ba, only 1 did not sign. Mga congressmen sa Bukidnon. At sino yung nag-iisa na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara? Congressman Jose Maria Zubiri. Yun. Sino yan? Yan ang tatay Ni Miguel Zubiri. Yan ang tatay ni Senator Zubiri. Ayun. So, very consistent. So talagang ang Zubiri talaga is alam natin kung kanino talaga pumapabor. Yung Kumbaga ang mga Zubiri ay hindi basta-basta nauuto. Yun eh, di ba? pagiging Mindanaoan nila, nakikita nila Duterte, the best president we ever had. Kaya ito, salamat naman Senator Zubiri at nagsalita kayo ng ganyan na very clear na tumbok nyo talaga. And Yun naman talaga eh. pagdating na sa botohan sa impeachment, what do you expect from Senator Zubiri? Ay, sigurado Marami na siyang pahayag tungkol niyan na against siya sa impeachment. Kumbaga pag si Zubiri ang pag-uusapan tungkol sa impeachment ni VP Sara, alam na natin yan. 'Di ba? Hindi na para magbago isip. Alam natin ang boto niya ni Zubiri.
Di ba? Hindi na para questionin natin yan. Di ba? Kaya, aasahan natin si Senator Subire na Basta wag lang mauusog. Ay, usog ang kalaban talaga eh. boboto pabor kay BP Sara. So, labanan sa Senate Presidency, Ayan. nagsalita na si Senator Jingo Estrada. We have the number, sabi niya, more than 13, baka maging super majority pa tayo. So, secure na ang magiging Senate President, si Senate President Cheese. Escudero, siya pa rin. Kung siya pa rin, alam niyo na. Kaya mga katunay, pabor ba kayo na si Cheese ang maging Senate President pa rin? Aba? Sorry na lang, hindi tayo makakapanood ng bloodbath dahil sa unang session pa lang ng impeachment Oo. court, ang pag-uusapan dyan yung issue of jurisdiction. Itong mga Kumbaga sayang yung bloodbath. Bloodbath na yan. Wala na. Kasi pag nanalo si BP Sara, wala na yung bloodbath na yan. Ano na ngayon? Okay lang yan. Maganda nga yung manalo siya. Hindi siya ma-impeach eh. 'Di ba? At saka wala dapat silang katakutan kung wala silang kasalanan kundi ma-impeach si BP Sara. Lumaban sila ng parehas kay BP Sara. Yun lang naman ang hinihiling natin eh. Kung talagang sila inosente ang tingin nila sa sarili nila at wala silang ginagawang hindi maganda at hindi sila kinakabahan talaga kay BP Sara, talagang pagbibigyan nila na si BP Sara ay lumaban sa 2028. 'Di ba? kongresista, mga dilawan, sabi na, ilatag mo ng ebidensya. Oh. Trabaho ng impeachment court is to try and decide. Yes. Sandali lang. Very basic sa isang korte. Tingnan niyo muna yung jurisdiction. May jurisdiction ba ang 20th Congress sa impeachment na yan na sinimula nung 19th Congress? Yon. So, simple majority, sabi ni Senate President Escudero. 13 lang, madismiss na yung kaso. 13 lang. Iiyak na sila. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.